Hindi mo alam kung paano ito nagawa eh. Sadyang ganyan. Para siyang mahuhulog. We want to try. If you add yeast to this dough, friends, you cannot keep it. Yan o. Yung mga chessboard talaga sila. Alin ko, yan ang kanilang sports. Good morning guys! Good morning! So, at ito yung aming, ano ba to, third day dito sa Armenia. Day tour ulit tayo, yung pangalawa nating day tour. Ngayon naman is, I think, Sagarni and Gegard, mga ganon. Hindi ko alam kung which part of Armenia is that. Ginawa natin, same tour, yung one-way tours din. At same meeting place din. So, yung nilakaran natin kahapon, yun din yung lalakaran natin today. Sakto naman yung alis namin. Nawalan ng kuryente dito sa hotel. Yung nasa reception, di niya malaman kung ano yung sasagot niya sa amin. Kasi tinanong namin ba't ang aga. Sabi ko, buti na lang, papaalis na kami. I hope pagbalik namin, meron na. Okay, see you later. Dito sa mga kalye nila, may mga ganitong van na pwede ka sa kanila, mag-inquire or kumuha, syempre. Maliit lang na, mga small group. Marami sila. Yan o, kapila dyan. So I believe yung kanilang metro. Yan. Hindi nga natin nakita to eh. Sabi nung tour guide namin kahapon, according to her, hindi lang daw traffic ngayon kasi naka-break yung mga school break sila. Pero pagka daw may pasok, sobrang traffic dito. Especially yung ganitong oras, 8 o'clock. Dahil ang pasok ng school is 8:10, traffic daw dito. Okay guys, good morning ulit. Dito na kami sa aming meeting place. So ito yung aming sasakyan today. Pakita ko. This time sa unahan kami, yan o. Nakaupo na si Mrs. Kaway-kaway. Uy. Kaway-kaway. Nakaupo na siya. Maganda yung view actually sa unahan eh. Kasi kahapon nainggit kami dun sa kagrupo namin dahil sa unahan sila umupo. So ito yun. Pag mapunta kayo ng Armenia, kunin nyo ito, onewaytour.com. Nakita nyo sila sa Get Your Guide. Lalagay ko na lang guys yung link sa ibaba para makita nyo yung website nila. Makakapili kayo doon ng mga day tour packages na nababago. Okay. We got the best seat in the house. Nasa unahan kami. Nandito tayo ngayon sa Charen's Arc. Ito yung pinakamagandang viewpoint para sa Mount Ararat. Ang Mount Ararat ay previously belonged to Armenia. Pero ngayon, ano na siya? Belongs to Turkey. So ayan siya, medyo covered by clouds kaya hindi siya ganong pangsin. Ang Mount Ararat is believed to be yung nilandingan ba ng nasabi nila sa Bible. Yan yung nilandingan ng Noah's Ark. So, kita ba?
we're here at Gegard. Gegard. O Gegard. Ang hirap bigkasin. Bahala na kayong gano'n. Pero more or less, gano'n yung bigkas nila. Ito, ang ibig sabihin pala ng Gegard sa English is yung spear. Kasi naniniwalaan na dito sa monastery na to, itinabi yung spear na ginamit pang saksak kay Christ, Jesus Christ nung siya'y nasa cross pa. Remember nung during the nung ipinako siya sa cross, nilagay doon tinek kung ano siya, kung buhay pa. So yung spear sinaksak sa kanyang tadyang, di ba? Tapos yun yung pinaniniwalaan na dito napunta. Meron yung mismong spear ay wala, ano na, yun na lang dulo yung nandito, pero yung pinaka wooden stick niya wala na daw. Sana may time kami para makita, puntahan namin yung religious center ng Armenia. Nasa Yerevan siya actually, pero it's dark. Ito yung loob ng monastery. Oh, it's dark. Kulay, yan sabi ko sa'yo, di ba? Black siya. They're all black. 12:26 equipment. As you can see, we have two separate services. Religious one, and a non-religious area. So the non-religious zone is bigger than the church because it has a function. Christ is placed between the religious society, non-believers, non-Christians, non-Baptists, Ito na, makikita nyo. Friends, what is interesting about this room, I was talking about early Christian chapels, and then it's here. And so, first century chapel, curved in this room. But the spring, the water, Yan, makita mo yung tubig. spring coming to the land, you can taste it. Makikita mo yung tubig. Galing yan sa bundok. Spring water. Okay guys, pupunta tayo ngayon sa Symphony of Stones, kung tawagin nila. Symphony of Stones. Makikita niyo yung mga carvings niya. Para siyang mga piano. Parang yung para siyang bamboo organ sa Pilipinas. I think it's parang naturally siya na curve. Na hindi siya man-made, siguro nature, by nature. Guys, malapit. Ganda niya. Diba? Hindi mo alam kung paano ito nagawa Sadyang ganyan. Para siyang mahuhulog. Oh no! Guys, this place is amazing. Di mo alam kung paano nagawa ito. By nature by itself. Ganda niya. Nandito kami ngayon sa isang restaurant malapit sa Garni Temple. So sabi sa amin, umorder muna ng pagkain para mamaya pagbalik, doon kami magla-lunch. Okay? Actually, ganda dito kasi meron siya vineyard, a small vineyard. Okay. Nice. Ayun yung parang restaurant nila. Diyan kami magla-lunch mamaya. Hindi ko lang alam kung anong in-order ni Madam. We're here at Garni Temple. Maliit lang siya. Pero sa picture, napakalaki, di ba? So, napakita ko sa inyo yung itsura. Pag malayo. Ito daw yung only pagan temple here sa Armenia. Nag-iisang pagan temple. Kasi nga, di ba, nag-convert na sila sa Christianity. So ito na lang yung nag-iisang temple ng mga pagan. Ang ganda ng view dito. Scenic view. Kaya lang, sobrang crowded.
So guys, nandito ngayon tayo sa same restaurant na babaan sa amin kasi dito tayo magla-lunch. So nandito din yung yung parang baking class ng labash. Yung labash is yung kanilang traditional na bread. Parang yung siya, sa Turkish bread na tawag doon, tandoor. Yan, the same. Same technique lang din. Kaya lang to sa ibaba yung nila, pugo nila. Градусов по Цельсию. Это экстремально жарко, поэтому они так чувствуют, лодка профессионально возвращается обратно сразу. Как только с помощью этой подушечки будут пили хлеб, тесто к стенке. Ganito din yung ginagamit nila sa shawarma nila. So, same technique lang. Лаваш это на самом деле уникальная лепешка в том плане, что если на традиционной закваске и в традиционных условиях делать лаваш, можно хранить Parang pareho lang din nila. в сухом виде. Потом водой намочить, возрождается аромат, возвращается, как будто новенький. А если современные дрожжи там Same перефермент, technique. добавлять максимум месяц, убрать. Medyo malaki lang siya dun sa ginagamit, yung ginagawa ng mga Turkey. Когда вы говорите очаг, это обязательно семейный очаг. И очаг Sobrang laki. находится в центре вашего очага в широком смысле этого слова. Участвуют в этом процессе, друзья, только замужние женщины. Не So we want to try. If you add yeast to this dough, friends, you cannot keep it long. Yes guys, dumating na yung food namin. Pork, barbecue, kebab, and sopas. Ispas sopas. Kain muna kami. Kain muna. Hello guys, ayan, nakabalik na kami sa aming hotel. Natapos na namin yung day tour namin for today, exploring the central region. Tapos medyo maaga siyang natapos actually. And then papahinga lang kami sa house ng konti dito sa hotel. May lalabas uli kami kasi hindi pa namin ganong na-explore itong mismong city. Okay, mamaya magbalikan ko, kaya magbibideo ulit tayo sa mga pupuntahan nating lugar. So, update lang kayo. Bye! See you! Hi guys! So, ito. Nandito kami ngayon sa Republic Square. Very famous to dito sa Armenia. Ito yung parang plaza nila. May mga, dyan, ayan, tawag dito. May fountain. Alam ko, musical fountain to eh. Tapos may mga government offices yan. Ayan. Ganda, di ba? Attraction yan dito sa Armenia. Ito yung Republic Square nila. Freedom Square. Okay. Why we take the 15 pieces? How much is the last? 5 Yan o. Yung mga chessboard talaga sila. Alin ko, yan ang kanilang sports ng Armenia is yung... Ito guys, yung vernissage market nila. Okay. Okay guys, tapos na naman ang ating panibagong araw. It's our third day here. Yun naman, isa-summarize ko lang yung mga nangyari today. Napunta kami yung tour na kinuha namin is yung Central Region ng Armenia. Pumunta kami sa pangalan ng Symphony of Stones, sa Gegard Monastery, then sa Garni Temple, and then yung Labash Masterclass, yung tinapay nila. Actually magkakalapit lang sila, sa isang region lang sila. Tapos yun, nakita namin yung Mount Ararat. Yun lang. Kaya maaga kaming nakauwi, pero nakakapagod din kasi from yesterday's yung nakaraang araw namin na halos 15 hours kami yung tour na yun. So doon kami masyadong napagod. Tapos kanina
Hindi kami ganong after namin dumating dito nagpahinga, tapos lumabas kami sandali. Pero pagod na rin eh. So, bumalik na rin kami sa bahay. Gusto na namin magpahinga kasi tomorrow is our flight. Mag-check out kami ng around 8, 8:30. Tapos 9 o'clock dapat nasa kami sa airport. Kasi parang 11:20 yung aming flight papuntang Dubai, then Dubai to Doha. So, that's it. See you again tomorrow. Bye!